sa ating Beyond the Game, ating tunghayan ang part 2 ng kwentuhan natin kay rising swimmer TJ Amara III. Panoorin natin ito. Ngayon naman, TJ, tutuloy natin ang ating kwentuhan dito sa ating segment na tatawagin nating Behind the Play. So, TJ, may ipapakita ko sa iyo mga picture at syempre, pwede mo munang i-share ang kwento sa likod ng picture na ipapakita natin sa screen. So, simulan natin ang ating first picture. Pakita natin yan. Ayan, mukhang batang-bata ka pa dyan, TJ. Nakita mo na yan kanina. Diba? Nakahanap mo yun sa iPhone mo. Pero kwento mo naman, ilang taon ka ba dyan and what's the story behind that picture? If I remember correctly, ano yan? October 31, 2012. Matagal na. So, 5 years old ako. Like, after sobrang tagal kong learn to swim. Kasi sobrang, sabi nila, mahirap daw ako turuan. Kasi, yun nga, bata. Like, and then, like, ini-enjoy ko lang. So, hindi ko siya masyadong sineryoso nun. So, like, yun, matagal akong learn to swim. Like, I think 1 year. Tapos, nung 5 years old ako, first competition ko, sa Palawan walang novice. So parang diretso sa parang category. So walang novice. So very funny nga kasi first ever medal ko sa swimming career ko is bronze medal. Breaststroke. Ayaw mo pa. Tapos ngayon, like when I look back, very funny ngayon kasi breaststroke yung first medal ko, tapos ngayon, breaststroke yung pinakaayaw kong stroke. Yun talaga yung bumalik din. Pero at least doon ka nag-start. Yeah. Ito naman, TJ, pakita naman natin yung ating second picture. Ayan. Ako, pwede ba i-recreate? Ano bang sinisigaw mo dyan? Animo San Beda bang sinisigaw mo No, dyan? like, rah! Sinisigaw mo. Ayan, kwento mo naman dyan. Anong story dyan? Ano yan? What do you call this? Parang picture before NCAA, season 100. So last year lang. Yes. So 2 weeks before NCAA ata yan, picture taking for DP Blast, I think, okay. ganun. So, yun, NCAA 9, 100, doon ako ulit nag-all golds, nag-9 out of 9 ako, nag-MVP, most outstanding swimmer, most record broken, tama ba? Tapos, most bemedaled athlete. At ito, yung career ba San Beda, are you satisfied kung how it turned out dito sa yung junior swimming career? Yeah, of course. Na very happy na nung NCAA, like, very proud ako, like, ano yung nabigay ko for San Beda, na nagbunga yung training ko with Coach Don, Coach Jen, Coach Joe, and Coach Al, na even now, like, I'm still grateful kung, like, paano nila ako inalagaan. From NCAA, tatalon ka naman to UAAP. Mukhang kulay ng upuan na to, yung swimming school, no? Mamaya natin, saka natin sabihin yan kapag nag-compete ka na, pero abangan natin ang your next journey mo after sa San Beda. Pero naman, for our next picture, pakita naman natin yan. Ayan, parang ako ng picture niyan na during that time sa Cebu. Napag-usapan natin kanina yan ng palarong pambansa mo. Pero kung ikaw ang tatanungin, TJ, ano bang pinaka-memorable palarong pambansa mo besides dyan sa naging 7 gold medals mo sa Cebu? So, 2 times na ako nagpalarong pambansa. So, yan, very memorable. Kasi last palaro ko na pala, tapos yan, nag-gold golds naman. So, okay ako, like, maganda for me yun. Siyempre, very memorable din yung 2023 palarong pambansa sa Marikina. Kasi, siyempre, bata from province. Bicol region pa yung dala ko nun. Lane 1 ako nun. So, side lane. Tapos, first ever palarong pambansa event ko. First ever medal ko, and then first ever record ko. So, puro number 1 ako nun. Ayun. So, yun, parang Very memorable. Very, very memorable yun. Si ate, papa, mama, and then my grandmas and grandpas, yung nanonood nun. Narinig ko yung sigaw nila for me nun. So, yun, very memorable. Kasi puro once eh.
sana hindi mo na ma-break pa yung wabong record, no? Kasi parang last year may isang na-break eh. Dalawang Yeah. na-break. Ay, ito pala, this year lang, dalawang this na-break. year, this last pala ng Sa pagbansa. Uliocos, dalawang na-break. Kachat nga ito dapat eh. TJ, na-break na yung record mo. Pinanood ko siya sa live lang kasi hindi ako makapunta ng Ilocos kasi nga like, may training. So focus ako nun for CH na. And then, nanonood ako ng live sa laptop ko. Live, FB live. Tapos may isang close friend, si Ashel. Kakall ko, tapos binibidyoan niya. Naka-video call kami, tapos pinapakita niya. Tapos nung delayed yung laptop. So nanood na ako nun sa cellphone ko. Sabi ko, ano Aishel? Like, may naka-screen record nun eh. Kita yung live reaction ko. Ano Aishel? Anong nangyari? Anong nangyari? Nasira yung record mo. Sabi ko, nalugmok ako bigla. Like, na-break. Like, 3 milliseconds ata yung na-break sa 50 fly. 2 years din yung 50 fly sa akin. So yun, sad ako na. Na-break. Okay lang yan. For sure naman sa mga next competitions mo, may mga mabibreak ka pang records. And hoping, no? Matagal din bago mabalik ang mga records mo for this mga competition mo. Ito naman for our next picture. Ayan, yan. Diyan ako na-curious talaga, TJ, no? Dahil bukod nga sa swimming pool, nag-swim ka rin sa open water. How was the experience naman ng paglangoy pagdating sa open water compared sa isang swimming pool? Open water, kailan to? Nako, parang ikaw ba yan? Yeah, ang laki ko. Like, after pandemic ata, tapos nagpa-event si Papa sa Bicol ng open water. And then, wait, ang laki ko. Hindi ka ba makapaniwala na Yeah. yung transformation mo from... Okay. Like, nag-open water kasi ako for fun lang. Like, I join open water swims for fun. And then, like, if wala naman ng competitions ng swimming sa pool, so, nag-open water ako. So, very different mag-swim ng open water sa swimming pool. Kasi sa swimming pool, sprinter ako. Tapos sa open water, nagdi-distance ako. Malayo. Like, ngayon, siguro mahirapan. Ay, hindi naman siya mahirapan. Like, maninibago ako if ever mag-open water ako. Kasi nga, pag nagtitraining ako, sprint training na ako. Kumusta naman yung TJ, yung lasa ng tubig? Siyempre, hindi ba maalat yan sa open water kumpara sa swimming pool? Sobrang alat ng like, tapos, like, after ng swim, magdadry yung lips mo, yung skin mo, parang yung skin mo, tas like sa tubig, sa open water, maraming, like may kumakagat. Parang, may mga maliliit na kumakagat, tas parang bigla kang mapapastop sa swim, tas kasi bigla mong i-scratch. Like, kasi ang kate eh. Like parang kinakagat ka nila, tas kakate. So parang mapapastop ka talaga. So very different. Nakita ko rin dun sa mga posts niyan of your dad, is may picture ka rin na nagbabike. So, Yeah. you're also doing triathlon. Duathlon. Yeah. So, how's experience naman dun sa mga ganun kasing event? Nung pandemic, we do triathlon kasi ni Papa. Halimbawa, ngayong araw, may run kami. Tapos, like tomorrow, may ride naman kami. Like, may rides kami. Punta kami sa ibang lugar, like rides kami. We do triathlon for fun. For exercise. Nung pandemic kasi, yun nga, na ayaw naman ni Papa na mag-overweight ako, na mapabayaan ko yung health ko. Exercise kami nung pandemic talaga to maintain weight siguro and yung health, yun. Grabe, parang kahit pandemic, active pa rin kayo, no? Parang karamihan kasi sa mga during the pandemic, talagang logmok lang sa bahay, no? Kasi walang magawa. Ito naman for our last picture, I think ito na yung ating huling picture. Pakita natin yan. Ay! parang yung hairstyle mo dyan, parang mala Beatles ka din, Baby pics. Baby pics, no? Talagang Yun nga yung sabi ko na, like, before ako, nung pandemic kasi, nagpa-haircut ako, kinalbo kami ni Papa. Kami nung kapatid ko lalaki, like, trinay namin magpa-zero. Kalbo talaga? Kalbo, like, skin fade na, as in, talagang walang buhok. Kinayod talaga. Oo. Anit, in.
like, trinay namin. Tapos, after nun, nag-long hair ako. Like, super long hair. Like, Ganyan? oh, no, like, hindi ba? like, ganun. Ay, hindi na ganyan. Tapos, after nun, like, nagkumulot na ako. Pero before, super straight yung hair ko. Sa Bicol na yan, like, after na namin yung first pick, after na namin umuwi ng Bicol from Palawan. So, yun, very cute. Cute ko nung bata ko. Oh man, lahat naman ng bata talaga cute eh. No? Pag lumaki na lang talagang Nag-iiba mahirap na. Mahirap na. Pero ito TJ, nakita mo yung baga, younger self mo. Ilang taon ka ba dyan? Grade 3? Grade 3, so mga 7 to 8 years old. Tama, no? 7. Yan, mga 3, 4, 3 to 4 years old. 3 or 2. 3 or 2 years Like, old. sabi nga nila, like, malaki ako nung bata ako. Like, pinanganak ako, like, malaki. Tinatry ko rin na, yun, maintain yung health and yung weight. Kasi, yun nga, lumaki ako, like, malaki ako. So, ayoko naman bumalik na malaki ako yung sa weight ko before. Like, I like it ngayon talaga na nakakaswim ako. Eto TJ, kung tinitigan mo yung picture niya yan, kakausapin mo, makakausap mo yung younger self mo. Yan mismo, yan. Yung naka-Beatles ng haircut. Anong gusto mong sabihin sa kanya? And, kumbaga, ano yung kikwento mo sa kanya sa mga naging experience mo as a swimmer? If makakausap ko yung 7, 8 years old self ko, siguro like sabihin ko na yung mga pinapangarap mo dati na competitions, like yung mga pinapangarap mo na like noon pinapangarap ko like makapalarong pambansa lang ako. Like okay na ako na yun na mas hinigitan pa yung gusto mong competitions and stuff na ngayon na pinurso ko na yung swimming na dati 7, 8 years old gusto magpalarong pambansa pero yung sports ko iba-iba na nagbabasketball ako, nag-table tennis, naglo-lawn tennis, tapos yung pandemic nagta-triathlon. So, yun na if kakausapin ko nga na siguro be yourself tapos enjoy. Like even now, like sinasabi ko sa sarili ko na enjoy lang. Like no matter what situation you're in, like enjoy. Huwag mo papaunahin yung pressure na yung kaba, huwag mo papaunahin. And then, yun, kahit na you're super down, everyone, like sa environment mo is so down, dapat ikaw yung maging beacon ng joy. Thank you so much for gracing our program. And of course, next time ulit, magkaintunil tayo dito sa Beyond the Game. Lagi ka namang welcome dito sa aming programa. Thank you so much, TJ, and good luck sa iyong career. Thank you. Teammates, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. Muli ako po si teammate Daryl Clares at magkita kita ulit tayo sa sunod nating kwentuhan dito lang sa Beyond the Game.